Nagbubukas ang pelikula sa isang grupo ng mga turista na tinanggap sa isang museo sa gitna ng isang disyerto. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang isang dokumentaryo tungkol sa isang sikat na babae na nagngangalang Nancy Archer. Sa video, makikita natin ang isang doktor na nagngangalang Victor Loeb na humawak sa kaso ni Nancy. Ipinaliwanag niya na, kahit nakakaiba ang kasong ito, ang mga pangyayaring inilarawan sa kwento ay ganap na totoo. Sa pagsisimula ng dokumentaryo, ang eksena ay pinutol sa nakaraan. Makikita natin ang isang mayaman ngunit problemadong babae na nagngangalang Nancy na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanyang asawa sa kanyang opisina. Hindi alam ng sekretarya kung nasaan siya dahil nawala siya pagkatapos ng isang pulong. Sa labas, naghinala si Nancy na kasama niya muli ang kanyang kabit, ngunit siya ay kumilos na hindi ito totoo. Pagkaraan ng ilang oras, binisita niya ang kanyang psychiatrist, si Dr. Cushing. Ipinaliwanag ni Nancy na ang kanyang asawa, si Harry, ay humingi na ng tawad sa pagkakaroon ng mga relasyon sa ibang babae at nangakong hindi na mauulit. Binanggit niya na mahirap para sa kanya na pakasalan ng isang mayamang babaeng tulad niya habang nagtatrabaho din para sa kanyang ama. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para maisalba ang kanilang pagsasama. Nang marinig ito, naawa si Dr. Cushing kay Nancy at sinabing mababa ang tingin niya sa sarili niya. Pinayuhan niya siya na unahin ang kanyang sarili, ngunit hindi naging komportable si Nancy at biglang tinapos ang session. Sa gabi, bumisita si Nancy sa isang motel at nakitang nakaparada sa labas ang kotse ni Harry. Galit na galit ito dahil ibig sabihin ay bumalik na ito sa kanyang kabit. Sinimulan niyang isigaw ang pangalan nito, na nagudyok sa may-ari ng motel na sumugod sa kanya at sinabing wala ang kanyang asawa. Hindi naniniwala sa kanya si Nancy, ngunit kahit papaano ay pinatahimik siya ng lalaki at nakumbinsi siyang umuwi. Habang siya ay nagpapatuloy sa pag-alis, pinapanood siya ni Harry sa bintana, habang ang kanyang kabit, na si Honey, ay nagpapahayag ng kanyang sama ng loob. Tinawag niyang spoiled brat si Nancy at hinihimok itong iwan siya sa lalong madaling panahon. Pumayag si Harry ngunit sinabi niyang kailangan muna niyang makakuha ng akses sa kayamanan ng kanyang pamilya. Ibinunyag niya na pinilit siya ng ama ni Nancy na pumirma sa isang prenuptial agreement na tinitiyak na hindi siya makakatanggap ng anumang pera sakaling magkaroon ng diborsyo. Pagkatapos ay tiniyak ni Harry kay Honey na siya lang ang mahal niya at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang intimate session. Pansamantala, makikita natin ang isang nalulungkot na si Nancy na nagmamaneho papunta sa disyerto. Ilang sandali pa, nabulag siya ng isang asul na ilaw na napilitang ihinto ang sasakyan. Isang UFO ang lumitaw nang wala sa oras at itinutok ang isang pulang laser sa pendant na suot ni Nancy sa kanyang leeg. Nang mawala ang laser, nagpanik siya at nagmaneho palayo sa eksena. Di nagtagal, bumalik siya sa motel at nagsimulang sumigaw muli para kay Harry. Inaasahan na hindi siya magpapakita, ngunit dalawang lokal na sheriff ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang mali. Si Nancy, na nanginginig pa rin sa takot, ay sinubukang ilarawan ng UFO ngunit nabigo silang kumbinsihin ang gayong kakaibang pangyayari. Sa makatuwid, inimbitahan siya ng sheriff sa kanyang patrol car para sabay nilang bisitahin ang lugar. Samantala, isang babaeng sheriff ang pumunta sa kwarto ni Harry at ipinaalam sa kanya ang kalagayan ng kanyang asawa. Hiniling niya sa kanya na umuwi kaagad at alagaan si Nancy. Gayunpaman, ang tusong lalaki ay hindi nagmamalasakit sa kanyang asawa at nakikita ito bilang isang pagkakataon upang ideklara siyang may sakit sa pag-iisip. Bumalik sa disyerto, desperadong sinubukan ni Nancy na makahanap ng ebidensya na narito ang spaceship. Ngunit tila ito ay naglaho ng walang bakas na nagpaisip sa sheriff na siya ay nabaliw. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa pinangyarihan ng kanyang mayamang ama na si Hamilton upang kunin siya. Mahigpit niyang inutusan itong sumakay sa kanyang sasakyan at nang subukan ni Nancy na ipaliwanag ang kanyang nakita, tumanggi siyang makinig. Ang kawawang babae ay nag-aatubili na sumunod at habang nasa daan, pinagalitan siya ni Hamilton dahil sa kanyang pag-uugali. Inakusahan niya siya ng pag-arte tulad ng kanyang yumaong ina at binalaan siya na huwag muling gawin ang ginawa niya. Pagdating sa bahay, hiniling ni Hamilton sa kanya na pumirma ng maraming dokumento dahil gusto niyang makuha ang mga ari-arian na minana ni Nancy mula sa kanyang yumaong ina. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang atep at nagagalak na makita ang kanyang mga laruan noong bata pa siya. Habang binubuklat ang kanyang photo album, biglang sumulpot si Harry at hinalikan siya. Hinarap siya ni Nancy tungkol sa kanyang panloloko at sa kanyang maling pangako na tatapusin ang mga bagay sa kanyang kabit. Gayunpaman, muli niya itong minanipula na sinasabing nagpunta siya sa motel para makipaghiwalay kay Honey.
Naniniwala si Nancy sa kanya at nauwi sa paghahalikan ng dalawa. Kinabukasan, ikinwento ni Nancy kay Dr. Cushing ang kanyang karanasan noong nakita niya ang spaceship. Natakot siya na kamukha niya ang kanyang ina at tinatanong ang kanyang katinuan. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon ng doktora at tiniyak sa kanya na hindi siya ang kanyang ina. Naniniwala rin siya sa kanyang kwento tungkol sa UFO na nagbibigay kay Nancy ng kaunting ginhawa. Pagkatapos, nakipag-chat si Nancy kay Harry kung saan sinabi nito sa kanya ang tungkol sa spaceship mula kagabi. Gaya ng inaasahan, ibinasura niya ang kanyang kwento at iminumungkahi na umalis siya ng ilang araw upang magpagamot. Naisip ni Nancy na gusto niyang pumunta siya sa isang mental hospital at hindi niya ito itinatanggi. Gayunpaman, naninindigan siya sa kanyang nakita at inaanyayahan siyang samahan siya ngayong gabi upang makita ito mismo. Sumang-ayon si Harry, nangako na kung mahanap nila ang spaceship, hihingi siya at ang kanyang ama ng paumanhin sa kanya sa publiko. Ngunit kung hindi mangyayari iyon, dapat pumayag si Nancy na pumunta sa mental hospital. Nang gabing iyon, dumating ang mag-asawa sa disyerto at matyagang naghihintay sa mga dayuhan. Sa unang ilang oras, wala silang nakita at nagsimulang maniwala si Harry na nabaliw na ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos, biglang lumitaw ang UFO na ikinagulat niya. Tuwang-tuwang nilapitan ni Nancy ang sasakyang pangkalawakan, ngunit kinuha siya nito gamit ang isang laser beam at dinala siya palayo. Hindi makapaniwala si Harry sa kanyang nasaksihan, kaya tahimik siyang umuwi nang hindi iniuulat ang insidente sa mga awtoridad. Maya-maya, nasa kwarto si Honey nang makarinig siya ng kakaibang ingay sa bubong niya. Siya ay maingat na kumuha ng palakol at tumungo sa taas. Sa kanyang pagtataka, lumitaw ang isang wala sa sarili na si Nancy at pinuri ang kanyang pangalan na nagsasabing siya ay napaka-sweet na tao. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa na nagudyok kay Honey na sumugod sa kanyang tulong. Sa susunod na eksena, iniuwi si Nancy at binigyan ng masusing inspeksyon sa kalusugan. Naniniwala si Dr. Cushing na siya ay dumaranas ng isang uri ng kaguluhan na dahilan upang makita niya ang mga bagay. Gayunpaman, ang lahat ng mga resulta ay lumalabas na normal na nagpapakita na siya ay maayos. Ang kakaiba lang ay walang maalala si Nancy sa nangyari kagabi. Hinala ng kanyang ama na inabandona siya ni Harry doon para sa ilang lihim na motibo, ngunit itinanggi ito ni Harry. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang lalaki na inakusahan ng matanda si Harry na sinusubukang saktan ng kanyang anak na babae. Gumanti si Harry sa pagsasabing nagkukunwari lamang si Hamilton na inaalagaan ang kanyang anak para makuha niya ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Sinabi niya na ginawa rin ni Hamilton ito sa kanyang asawa at ikinulong siya sa isang mental hospital kung saan ginawa niya ang hindi dapat gawin. Nang marinig ito, sa wakas ay naabot ni Nancy ang kanyang breaking point at sinigawan silang tumahimik. Ito ang unang pagkakataon na siya ay tumayo sa alinman sa isa sa kanila. Habang galit na nakatingin sa kanila, naramdaman ni Nancy ang paghigpit ng wedding ring niya sa kanyang daliri. At ilang saglit pa ay nasira ito, dahilan para mapa-atras siya sa kanyang upuan. Ang katawan ni Nancy ay nagsimulang lumaki at ang kanyang damit ay nagsimulang mapunit. Takot na takot, tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit ang tatlo ay naiwang tulala. Sa kalaunan, siya ay nag-transform sa isang 50 talampakan at ang kanyang ulo ay binutas ang kisame. Kinaumagahan, inilipat si Nancy sa isang malaking kwadra malapit sa bahay. Doon, dinala ni Harry ang isang sikat na manggagamot na nagngangalang Dr. Victor Loeb upang suriin ang kanyang kakaibang kalagayan. Pagkatapos ay ipinakilala ng doktor ang kanyang sarili at nagmumungkahi na ilagay siya sa isang controlled therapeutic environment. Napagtanto ni Nancy na ito ang pagtatangka ng kanyang asawa na palayasin siya, kaya mariin siyang tumanggi. Patuloy na iginigiit ni Dr. Loeb, ngunit nang magbanta siyang sasaktan siya, tumakas siya sa takot. Nang maglaon, pinagalitan ni Harry si Dr. Loeb dahil sa hindi pagkumbinsi sa kanya na pumunta sa mental hospital. Ang huli ay tumugon na ang pakikipag-ayos sa kanya ay magiging mahirap dahil sa kanyang laki. Ibinunyag din niya na ang bagong anyo ni Nancy ay nagdulot ng pilay sa kanyang puso na nagiging sanhi ng anumang stress na posibleng mapanganib para sa kanya. Natuwa si Harry sa balita at sinimulan niyang magplano kung paano niya mai-stress ang kanyang asawa at mabigyan siya ng atake sa puso. Habang lumalaki si Nancy, nagiging mas kumpiyansa siya at binibigyang kapangyarihan ng kanyang bagong nahanap na lakas sa lahat ng bagay. Isang gabi, binigyan siya ni Hamilton ng isa pang hanay ng mga kontrata na nangangailangan ng kanyang lagda. Kinu-question niya kung paano niya planong pirmahan ang mga ito, lalo na't maliit ang sukat nito.
Ipinaliwanag ng matanda na maaari siyang pumirma sa alinman dito at paliitin ito upang mailipat ito sa mga dokumento. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Nancy sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hinihiling niya na palakihin muna niya ang mga dokumento para mabasa niya ang mga ito bago pumirma. Sinabi ni Hamilton na ayaw niyang i-print ang mga dokumento at gawing pampubliko ang kanyang negosyo. Gayunpaman, nilinaw ni Nancy na hindi niya pipirmahan ang mga kontrata, maliban na lang kung masusuri niya ang mga ito. Sa susunod na gabi, nag-host siya ng isang romantikong hapunan para sa kanyang sarili at kay Harry. Dahil sa kanyang napakalaking laki, pinaakyat siya ni Nancy sa ibabaw ng isang delivery van. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong ito para tanungin kung bakit niya siya iniwan sa disyerto, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nais ni Nancy na manatili sa kanya at magbahagi ng mga ideya para mapatibay ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, tinanggihan ni Harry ang kanyang mga pagtatangka at nagsimulang magsalita ng masasakit na mga bagay. Sinabi niya sa kanya na narito lamang siya para sa kanyang pera at si Honey ay mas mahusay sa kama kaysa sa kanya. Tinalakay din niya ang iba pa niyang mga gawain na nakakagulat na kasama ang pinsan ni Nancy. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimulang tumaas ang presyon ng dugo ni Nancy at nahimatay siya sa bubong ng kwadra na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ipinagpalagay ni Harry na namatay siya sa atake sa puso at pakiramdam niya ay nanalo siya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang kabit at sinurpresa ito ng brilyante na kwintas ni Nancy. Ipinaalam niya sa kanya na wala na si Nancy at maaari na silang magsama. Ang balita ay labis na ikinatuwa ni Honey kaya nagsimula siyang magtanghal ng isang sayaw para sa kanya. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, biglang nagising si Nancy nang tumama sa kanya ang isang kislap ng liwanag, posibleng ang parehong UFO. Puno ng galit, nagsimula siyang maglibot sa bayan at hinahanap si Harry. Laking gulat ng mga lokal na tao nang makita ang isang napakalaking babae at nagsimula silang tumakbo palayo sa takot. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni na Dr. Cushing at Dr. Loeb at hiniling na huminto siya. Gayunpaman, iginiit ni Nancy na gusto lang niyang makausap ang kanyang asawa at wala nang iba. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglilibot sa bayan at kalaunan ay nakarating sa harap ng lugar ni Honey. Kinuha ni Honey ang kanyang shotgun upang harapin siya, habang si Harry ay duwag na nagtatago sa ilalim ng isang mesa. Gayunpaman, madaling inagaw ni Nancy ang shotgun at nahuli siya gamit ang kanyang mga kamay. Sa halip na saktan siya, sinabi niya kay Honey na siya ay isang matalinong babae at hiniling sa kanya na huwag kumilos tulad ng isang kalapating mababa ang lipad. Sinasamantala ang pagkagambala, sinubukan ni Harry na makatakas gamit ang kanyang kotse, ngunit mabilis siyang hinila ni Nancy palabas. Habang patuloy niyang tinatakot ang mga taong bayan, sinubukan siyang pigilan ng 2 National Guard helicopter. Inutusan siya ng isang piloto na palayain ang kanyang asawa, ngunit tumanggi siya at sa halip ay tumakbo patungo sa disyerto. Pagdating doon, nakita ni Nancy ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Gamit ang isang megaphone, galit na inutusan niya itong huwag nang ipahiya siya at wakasan na ang kabaliwan na ito. Hindi lamang tumanggi si Nancy ngunit isiniwalat din niya sa publiko ang kanyang pamamaraan na bilhin ang bayan gamit ang kanyang pera. Sa sandaling ito, nabahala ang National Guards tungkol sa kanyang hindi mahulaan na pag-uugali, kaya sinimulan nila siyang paputukan. Naiwasan ni Nancy ang karamihan sa mga putok, ngunit kalaunan ay natamaan siya at nahulog sa mga linya ng kuryente. Ang epekto ay nagpapadala ng isang mataas na boltahe na kasalukuyang nasa kanyang katawan na nagpabagsak sa kanya. Ngunit habang nasa bingit na siya ng kamatayan, muling nagpakita ang UFO para iligtas siya. Itinapat nito ang asul na ilaw nito kay Nancy at dinala siya palayo kasama si Harry. Nang makita ito, nagulat ang lahat at napagtanto na hindi nagsisinungaling si Nancy tungkol sa UFO. Nang maglaon, kinapanayam ng isang reporter si Dr. Cushing tungkol sa mga pangyayari at nagtanong kung nasaan si Nancy. Ang doktor ay tumugon na, habang siya ay walang ideya, siya ay natutuwa kay Nancy na ngayon ay kasama na niya si Harry. Sa huling eksena, makikita natin si Harry kasama ang 2 pang lalaki sa isang silid ng therapy sa spaceship. Tumanggi pa rin siyang kilalanin ng kanyang mga negatibong katangian at ipinagmamalaki kung gaano siya kaperpekto at maganda ang pangangatawan. Sa sandaling iyon, dumating si Nancy kasama ang 2 pang malalaking babae at pinagsabihan niya ito na hinihiling sa kanya na seryosohin ang sesyon. Hiniling niya sa kanya na pag-isipan ang kanyang pag-uugali sa Earth at isinara ang pinto ng spaceship na tinatapos din ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito
i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.